So, dito na tayo sa highlights. Sa highlight tayo ng kinurakot ni Sarah. So, yung pong kanyang 13 na laptops, magkano ba? Let's see. Yung laptops niya, 3,916,000. 13 units po. 13 units ang binili. So, ang kada isa ay umaabot ng 300,000. Mahigit 300,000 po ang kada isang laptops na binili. Kahit bumuli po kayo ng Apple MacBook or Apple laptop, yung pinaka-latest ngayon is aabutin lamang po ng 170,000 pesos. Uulitin ko, itong binili na laptops ni Inday ay nagkakahalaga ng 300,000 per unit. Kahit po bumili kayo ng Apple, yung pinaka-latest ngayon na laptop sa Apple, nagkakahalaga lang po siya ng 170,000. Diba? Magaling. Magaling to si Sarah eh. Oh, CCTVs, 200,000 each. Grabe naman yun. Oh, ang total po, 1,484,000. Bumili po sila ng 7 units. So, ang kada isa, mahigit po 200,000 kada isa. Anong klase CCTV ito? Kapag ba dinaanan ka ng CCTV na ito, may i-scan din pati yung ano mo. Ano ba yun? Bituka, mga balon-balunan mo sa katawan. Kamahal naman ng CCTV na ito, 200K. So, sino ang nag-purchase? Bakit niya inaprubahan? Hindi niya ba kinwestiyon yung kanyang procurement department or yung kanyang purchasing officer? Bakit overpriced, 'di ba? Bakit overpriced? Lagi na lang pong ganyan ang kanyang issue. Kahit sa DepEd, ganyan din siya. Since 2023 yan, 23, 24, ngayon 2025, lagi siyang may issue na ganyan sa mga empleyado niya. Hindi ko alam, issue ba to sa empleyado o siya mismo dinidikta niya na lang yung presyo kung magkano ang ilalagay per unit. Kasi, nakakapagtaka naman, no? Kung hindi na sila natuto noong 2023, 2024, inulit-uli yung hindi pagbusisi sa pagbili. Ako po, talaga nakakasigurado ako na itong laptops na ito is overpriced. Kalahati, 50% po dito overpriced. Lalo na po kapag ang nagpa-purchase po is government, mas less po yung nakukuha nilang presyo. Tandaan po natin yan. Kahit sabihin mo sa market ganito, pagdating po sa kanila kasi maramihan silang bumili, is mas less po yung price. Mas nagbibigay po ng discount na magandang rate ang mga company. Kasi government yan, di ba? Eto pa, yung CCTV, hindi po ako familiar, pero kahit pa pinakamalinaw na CCTV yan, 200K is too much. Sobra-sobra. O, di ba? Pero hindi siya magpapaliwanag for sure. Ang dami pang listahan. Marami pa po tayong itatakel sa kada units na binili nila. So, nasa pa lang po tayo ha? Nakakatatlo pa lang tayo. Isang yung motor vehicles, laptops, and CCTV. Marami pa po yan. Iisa-isahin po natin yung mga overpriced ng OVP. Grabe paglustay talaga, no? Para na lang tayo yung ginagago nito. Maglalagay lang sila ng presyo, yun na yun. Alam naman natin kung magkano ang presyuhan sa market. Hindi naman tayo, madaling mag-search, madaling mag-research po about sa market price. So, ayan po, ang kaganapan ngayon dito sa liquidation. Diyan sa acquisition ni Inday. For sure, di magsasalita. As usual. Siyempre, hindi na naman niya magsasalita. Hindi na naman niya magpapaliwanag. Katatapang na tao niyan. Matatapang yan. Sila Bastes, si Digong, si Polong, si Sara. Matatapang yan.
Pero pagdating sa investigasyon, sa kanila, titiklop pa mga yan. Hindi sila, hindi mag-a-attend, magta-travel, hindi magpapaliwanag, nasa korte na, so hindi na pwedeng pag-usapan, no? Tapos si Boy Iyot, hindi daw a-attend ng ICI. Diba? Ganyan lang ng mga ginagawa nila. So anyway, so ayan po ang update. Ang kada isang laptop, 300k. Wow naman. And yung kada isang CCTV, 200k. Sa bagay, kailangan po ng pambayad sa mga vloggers. Diba? Kailangan nila ng pambayad sa mga vloggers nila. So, sa next video natin, ang tatalakayin naman natin itong mga units ng camera niya. Cameras, OVP video room. Let's go. Kulang na lang, mag-1 million na. Generator. Kamamahal po ng generator. Ano meron? Diba, nakakaloka. Puro overpriced po. Puro overpriced itong mga nakalista na ito. O, 4 na units ng aircon. 4 na ang aircon. Nasa 75,000 ang isa. Isipin nyo naman ha. 294,000. 4 na units po ng aircon ang binili. So, pumapatak na almost 75,000 kada isa ng aircon. Anong klaseng aircon yan? Cabinet, 250,000, 3. Seryoso, Marimar. Natin, ha? Divided by cabinet niya, 3. Diyos ko po. Kamahal naman ang cabinet nito. Pumalo na po ng 84,000. O, cabinet niya. Ang mahal nilang bumili, gaya nga po na sinasabi ko, iba po ang rate pag sa market. Diba? Ang market, kunwari, individual ang bibili. Tayo ang bibili, mahal. Sa pagdating sa government, mas mura po ang binibigay na rate. Kaya nga minsan, nagbibidding pa yan, diba? Kung wala namang bidding, talagang, nag-aano po. Meron, naglalabanan sila sa presyo kasi marami pong vendors na gustong makapasok, maging supplier ng government. Dito na lang po Dito na lang sa UAE. Pag government ang magpo-purchase under government or contractors like kami, mura. Talagang pipigain po namin yung offer namin, yung presyo para lang makapasok kami as a supplier ng government. Ganon. Dapat mas mura pa nga ito Dapat mas mura pa nga po yung laptops tsaka mga CCTVs kasi government ang bibili, di ba? Pero dito overpriced pa. Hindi mo nga to dapat sa market di ba? Hindi mo dapat i-compare na to sa ibase sa market kasi mas mura talaga kapag government ang bibili. Dapat mura. Dito parang nagkakalokohan kung talaga malinis siya, ba't di niya sitahin yung mga employees niya, di ba? Logic, common sense. Pagalitan mo yung mga employees mo, bakit kayo bumili ng mga laptops na 300 like this each? Ang CCTV niya 200k each, di ba? Dapat pagalitan mo. Hindi niya pinapalitan, di ba? Hindi niya papalitan ang kanyang mga staff. Kasi medyo bata pa yung mga staff niya, di ba? Parang mga bagong graduate yung mga staff niya.